Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Matthew chapter 5, verse 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba't wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kayo hindi naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang na nasa langit. Salt and light of the world. Yan po ang panawagan sa ating mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesus. Bakit po kaya salt? Kasi po ang salt ay isa pong preservative o preserver. Anumang bagay na nabubulok ay napipreserve po sa pamamagitan ng asin. Bakit naman po light? Kasi po ang Diyos ay liwanag at kailanman walang kadiliman sa Kanya. Ang tao po kasi sa simula pa ay tunay na nga pong nagkasala sa pamamagitan po ng ginawa po ni Adan. At ang sabi sa Genesis chapter 6 verse 12, lumaganap po ang kasamaan sa buong mundo. At hanggang ngayon po, nakikita po natin ang kasamaan at ang kasalanan ay patuloy na lumalaganap sa buhay ng maraming tao. Ano po ang dahilan? Dalawa pong bagay. Unang-una po yung tinatawag na ignorance. Yung po yung tinatawag na sinasabi sa Biblia, kakulangan ng kaalaman. Pangalawa po yung tinatawag po nga corruption. Yung corruption po ay yung kasanayan o nasanay na ang tao po sa paggawa ng mali. Kaya makikita nyo po sa aklat po ng Efeso chapter 4 verse 17 hanggang 18, ito po ang description sa kanila ni Apostle Paul. Sabi po, sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong mamuhay tulad ng pamumuhay ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at sila'y walang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So malinaw po doon na ang kalagayan po ng taong walang pagkakilala sa Diyos o walang pananampalataya, meron po silang kamangmangan at katigasan ng ulo. So yung po palang ignorance, ano po yung simpleng pagiging ignorante natin sa mga katotohanan ng salita ng Diyos, yung pala ang nagpapahamak sa tao at yung nakasanayan na po nating paggawa ng masama, yung po ang tinatawag na corruption na binabanggit po sa Biblia. Sa aklat po ng Psalms chapter 53 ay binabanggit din po yan sa verse 1. Sabi, the fool says in his heart, there is no God, they are corrupt, and their ways are vile, there is no one who does good. So yung mga tao po na nagsasabi na walang Diyos o hindi nila binibigyan ng puwang ang Diyos sa kanilang buhay, ito po yung mga taong ignorant sa katotohanan na merong Diyos. Kaya sila po ay naging corrupt. Sabi ng Romans chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya maintindihan po natin na ang Biblia po ay nagbigay din naman ng solusyon sa atin. At ito po yung ipinapangaral natin ngayon na ang tao dapat isilang na muli sa Espiritu. Kasi kung ang tao po'y mananatili sa kanyang sinful nature na napapahamak at hindi niya tataglayin yung tinatawag na divine nature, ay mahihirapan siyang gapiin ang kadiliman at yung tinatawag na corruption na meron po sa mundong ito. Kaya sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 22 hanggang 24 ay ganito, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So ang solusyon po unang-una
Kailangan ang tao po ay ma-born again. Kung hindi po niya tataglayin ang divine nature, hindi siya magiging partaker of divine nature, sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 4, ay mahirap niyang talunin itong sinful nature na nakukurap at nasisira as described sa Ephesians chapter 4, no po, verse 22. Pangalawa po, dapat daw po sanayin natin ang ating diwa't pag-iisip sa bagong pagkatao na yon. Kung tinanggap natin si Jesus sa ating buhay, ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ikaw ay isa ng bagong nilalang at pwede mo nang taglayin ang panibagong pagkatao na yan. Kaya lamang po, kailangan sanayin niyo po yung inyong isip o yung diwa po ninyo at maging ang ating pong katawan dito po sa panibagong pagkatao na meron tayo. Kasi kung paano po yung lumang pagkatao natin nasanay sa maling pamumuhay, dapat po ito nga bago pong pagkatao natin, ano po ay masanay din sa katuwiran na nais ng Diyos sa ating mga buhay. At higit sa lahat, bilang mga ilaw at asin ng sanlibutan, ano po, dapat ay ipangaral natin at ipamuhay ang mabuting balita upang maraming tao ang mabago po ng salita ng Diyos. Kasi sabi po sa Psalm 119 verse 130, the entrance of God's Word gives light. Yan lamang po magbibigay ng liwanag at pagbabago sa buhay ng tao. Again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang lubusan po tayong magpagpala, manatili tayo sa kanyang salita.